So I'm gonna teach you how to set up a symphony and view inside a Docker. Okay, so of course, first of all, you need to download Docker inside your uh, app desktop. Um, to download it, you need to go to your browser and just type docker install and then the type of the computer that you have. Since I'm on Mac, I'm gonna type Mac. If you are Windows, you need to type Windows here. So and then open that first link, and then you can upon clicking this one or this one, since I have an Apple Silicon, when clicking this one, it's gonna start downloading it. Mm-hmm. So yeah, and then when you have that Docker, you need to like sign up. I think here on your Docker, you're gonna need to open your Docker. Since I have my Docker, I can open it here. Then this is how it will look. You're gonna need to sign up here. Okay. Okay. So we can um, close that one for now. And then okay. Um, First, we need to create a directory. So let's open a terminal here. Then let's write ls desktop. There's a desktop, and then create a directory here. Bakit ba nag-English? Tagalog tayo dito. Okay, sige. Gawa tayo ng directory. Desktop. Oh, not desktop, sorry. Kalimutan ko na. App or Docker na lang siguro. Docker setup. And then, cd tayo doon sa Docker setup. And then, open tayo ng code. So, syempre, since developer kayo, siguro meron na kayo ditong VS Code. Download nyo lang din to. And then, ang first step dito, kailangan natin gumawa ng Docker file. So, dito, gagawa tayo ng Docker file. As in, Docker file lang. Then, ganyan. Then, type lang natin to sa loob. So, sa Docker, pwede nating initialize kung ano yung version ng something or yung mga environment na kailangan natin. Since Symfony is PHP, I'm gonna use the PHP here. Then 8.2 FPM. So ito yung una sa Docker. And then ito yung mga required sa ang tawag dito sa Docker. So ito. So apt mga scripts to na ibibigay ko sa sige, paki-check na lang dyan sa baba kasi magbibigay din ako ng repository ng mga copy nito ng step-by-step process. Okay? So, ayan, and then, update, apt, get, actually, kuhanin ko na lang muna siya dun sa may ano ko para mas mabilis. Ito na siya ngayon. Kunin nyo lang siya dun sa may repository dyan sa baba. Siya yung step 1. Create Docker file yung nakalagay. And then, ang susunod nito ay gagawa tayo ng docker compose.yml or YAML. So, create tayo ng file dito. Tapos, pangalan natin ng docker compose.yml. Then, kunin ko lang ulit yung script doon na mga kailangan sa repository. So, and sa mga ano naman sa Docker Compose, parang dito mo lang ilalagay yung mga kailangan mo sa parang magiging environment. So, yun, kailangan ko ng PHP, kailangan natin ng Nginx, kailangan natin ng Node, kailangan natin ng database. And ito, volumes lang to. Ayun, so, makikita mo rin to. So, pwede ka pang magdagdag ng iba pang gusto mo. Kunyari, ibang hindi PHP nga gamitin mo. Or, kunyari, gusto mong gamitin is Python. So, magde-declare ka dito ng, ng ganito na Python.
Then, gagawa ng container si Docker. Then, para yung file na yon is hindi na kailangan mag-match or mag-download ng ibang developer sa same exact version ng kunyari PHP dun sa local environment nila. Kasi sa Docker pa lang, parang ito na yung mga kailangan. Ayun yung advantage ng Docker. Okay? Then, ang susunod na gagawin natin dito ay create tayo ng init symphony. Kailangan natin mag-initialize ng symphony. And kailangan natin ng sh. Oops. Initialize symphony.sh. So, kunin ko lang muna ulit sa initialization ng Symfony. Basically, ano lang to, yung pag-i-install ng Symfony sa Symfony framework doon sa dito sa buong file na to. Kasi sa Docker kasi hindi pwedeng magkaroon ng parang another file. Kailangan empty yung pag-i-install ng Symfony. And since ito hindi empty, kailangan natin gumawa ng parang temporary files or nag-chown tayo dito. Require chown. Yun. Tapos, ayun lang, parang initialization lang to ng Symfony. So, nakikita nyo dito, create project Symfony skeleton, then version, then temp. Kumuha ko ng parang directory ng temp, and then Symfony, and then nag-copy ako nun, then ni-remove ko siya after ko i-install yung, after matapos. Okay? And then, ang susunod nito ay gawa tayo ng Docker na directory. Oops! Directory Docker. Wow! Mali yun. Docker, and then go ulit tayo dito sa loob ng Docker ng nginx na folder. Then sa loob nun, gawa tayo ng file na default.conf or config na pinaikli. So, ito, parang siya yung naghahawak ng nginx lang. Parang server lang siya kung saan patatakbuhin yung Docker. So, kung sa localhost, pwede nating pangalanan siguro yung localhost na ibang version. So, basta, kunin ko lang ulit yung code and then paste ko dito. Then, balik tayo. Ngayon, ito na yung code. So, nag-listen lang sa port na 80, server name, localhost, root. So, dito patatakuhin. Then, kailangan ng index. Ito yung mga hahanapin nung pinaka-root file. Then, ito, mga lang yan, mga location kung saan. And then, ang next step natin, open natin yung terminal dito. So, control backtick sa Mac. Or, same lang pala siya sa control backticks din sa Windows. So, kailangan natin patakbuhin yung chmod plus x init symphony, yung file name nung initialization ng Symfony. It's symphony.sh, and then run lang natin yan. Then run natin yung docker compose up -d -build. Kailangan natin yan. Then enter. So habang nag-run to, mag-create siya dun sa docker natin ng medyo matagal to minsan. Pero sa akin kasi meron na. Kaya medyo mabilis na siya. So pag yan, pwede natin i-open yung docker. Nakikita natin, ito na yun, Docker setup. So nakikita natin yung pangalan ng folder natin, Docker setup. And then ito, nakita nyo, napansin nyo, naggawa din siya ng Symfony skeleton niya. So wait lang natin, hindi ba ata naglo-load yung buo. Ayan, so wait lang natin yung iba hanggang makumpleto yung Symfony skeleton. So kapag meron na yan, pwede na natin ngayon anong tawag dito, i-check yung localhost 8080. Ito tayo sa localhost 8080. Ayan, kita nyo, di ba? Ito na yung Symfony. Ibig sabihin, ito, okay na siya sa Docker. So, naglo-load na siya sa Docker. Okay na siya sa Docker. Ngayon, kailangan naman natin, di ba? Kailangan natin
ano lang to, backend lang to. So, kailangan natin ng front-end framework. Gagamitan natin dito is usually Vue. So, sa pag-install ng Vue, diretso na tayo sa Docker mag-install ng Vue. Pero kailangan muna natin ng um, Webpack and Core. So, kailangan natin i-install yon sa loob ulit. Punta ulit tayo dun sa Visual Studio Code. Kuha na lang tayo ng bagong terminal dito. So, sundan nyo lang yung type ko sa terminal. So, docker exec symphony underscore php. So, parang nagda-download, parang kung familiar kayo sa terminal, di ba parang merong yarn, merong npm makapag-install. Ito naman sa PHP, composer ang ano 'di ba ang parang makapag-install ka ng mga dependencies sa PHP. So saan ko nakuha tong Symfony PHP? Ito yung pinangalan ko dito sa Docker. Ayan, sa container name. So parang magaya mo yung kung paano mag-i-install sa local environment ng kapag ginagamit yung PHP. Kailangan mo lang dagdagan ng docker exec Symfony PHP and then yung kung paano na nag-i-install mag-install, 'di ba, using PHP normally. So, composer require Symfony Webpack. Kailangan natin ng Webpack and core bundle. So, wait lang natin yan. JSON, yan, install lang siya. Then, wait lang natin. Wait lang natin. Ayun, tapos na siya, 'di ba? Then after niyan, 'di ba, oh. So gusto ko after nun mag-install gamit yung yarn. So tatawagin ko si Node para magamit kasi kapag nag-yarn ako dito hindi siya mapupunta sa Docker. So kailangan natin sa Docker, 'di ba? So kailangan natin ma-install sa Docker yung yarn or yung makapag-node dun sa yarn. So ang kailangan natin gawin, Docker exec then pangalan ng container which is Symfony Node, Symfony underscore node, then yung yarn or npm, sa akin yarn kasi gamit ko. So install, kailangan yan, kailangan natin i-install yung node dependencies. Pause ko lang muna ulit, balik lang ako pagtapos. Tapos na installation, so nagkaroon na ng node modules here. Kanina wala to or meron. Basta pag nag-yarn install, kailangan kasi di ba to? Yarn install and then kailangan install na natin ngayon yung Vue. So docker exec symfony underscore node yarn add so Vue. Ito na yung pag-install ng Vue. Yarn add Vue. May tayo with JS then plug in dash Vue. So ulit natin. Wait lang ulit natin. Just docker ulit. Docker exec symfony underscore node. Tapos mag-yarn add tayo ng dev add Vue compiler dash sfc. Then wait lang ulit natin. Then docker exec. Pwede natin dugtong ito pero gusto ko lang siyang isa-isahin. Symfony underscore node. Oops. Yarn at then Vue. Kailangan natin ng loader. Then kung ano yung version. There's 17.0.0 yung dash dev as dev dependency lang. Then kailangan natin after nito natin i-configure yung webpack config. So most likely ito na to. Tanggalin lang natin siguro yung mga ito.
Most commonly, ito na yan. Oops. Sige, linisin ko lang. Wait lang. Yung mga comments dito. Yun pa din naman siya. And then, step 10. Ang gagawa na tayo ngayon ng assets. Tatawagan na natin ngayon yung view sa loob ng asset folder ni Symfony para isang anuhan na lang siya. Isang deploying. Kasi i-deploy pa natin yung backend, then deploy pa natin yung frontend. Mas okay kapag nandito na siya sa isa. So, create tayo ng app.js. So, meron na pala dito. Then, imbis na ito ang gamitin natin, so tanggalin natin lahat yan. Then, import natin. Pwede na tayo makapag-import dito ng view. Kasi, meron ng view na dun sa dependency ng package.json. So, from view, then import natin. Import natin yung app. Itong app, gagawin pa lang natin siya. Yung para siyang React, pero, import natin app.view. And then, create app. Just mount natin siya sa loob ng app element. Yung element na merong app na ID, which is very common sa setup ng view. Okay. So, create na tayo ng app.view ngayon dito. Create tayo ng app.view sa same directory sa assets. So, app.view, then template. Template. Oops. Yan. And then, setup. Script pala. Script, setup. Yep. And then, yan. Pwede na tayo dito maglagay ng, tayo natin siguro div na merong message. Then, wala tayo dito ng ref. Import tayo ng ref from view. Then, const tayo ng message siguro dito na hello world. Then, lagay tayo ng pipe. Symfony view docker. Uy. Setup. Lagyan natin setup. Yun. Yan. Then, kailangan natin i-build yung assets folder. So, build lang natin siya sa loob ni Docker. Exec symfony _node, then yarn build natin. Yarn build. Wait lang natin yan. Then, nag-done na. And then, kailangan natin check natin yan kung syempre di pa to naglo-load sa localhost niya. Hindi pa, diba? So, bakit ito hindi ito? Hindi tayo. And then, kailangan natin gumawa ng controller. Gawa tayo ng controller para makita natin siya, si view doon sa loob ni Symfony. Kasi Symfony pa lang to, diba? Ganun sa may controller yung parang displaying. So, gawa tayo ng controller sa loob ng controller. Saan yung controller? Not that one. Sa src controller, dito gawa tayo ng home controller .php. So, ito.
PHP in the namespace. Kung saan siya. App controller. Yan, baliktad. Controller, namespace niya. And then, use tayo ng Symfony bundle. Malaki yung bundle. Framework. I can't type. Bundle controller abstract. Mali tayo. Controller and then abstract controller. Ayan, sige, type ko lang yung yung mga dito, mga kailangan para hindi mahaba yung video. Ito na yung controller. So, ito yung twig. Meron na yan. Gawa tayo ng templates na ang pangalan ay pwede ba dito na lang? Hindi ba ito? Kasi ito yung base. Gawa tayo ng home. Mali. Tama pala. index.html.twig. So, paste ko lang ulit dito yung code para kalimutan ko sabihin kanina. Okay. After nyan, ma-set up na yung index.html.twig sa loob ng templates home na directory. Kailangan natin i-rebuild itong ginawa natin kaninang setup, itong docker compose app -d --build. Pero kailangan muna natin i-down to. So, kasi pag nag-rebuild tayo, magkakaroon siya ng patong-patong na port. So, ito, ang current port is 8080. Then, pag nag-rebuild tayo, magkakaroon siya ng, since nag-work yung 8080, magkakaroon siya ng kapag docker exec ulit natin. Compose -d -build. Magkakaroon siya ng another port niya na 9000 or any random numbers. So, kailangan muna natin siyang i-down. And mali pala, hindi pala docker exec, docker compose pala. Docker compose -t-build. So, ayun. Kailangan muna nating i-down yung server. So, kasi ako na-down ko na. I-start ko siya muna ulit oops, mali tayo. Kailangan muna natin ng app pala. Sorry, app. Mali, sorry. App, yan, app. Talaga ako marunong mag-type Yan, app. Then, rebuilding siya. So, di ba ito yung parang ginawa natin kanina. So, kapag may ganyan, kailangan natin munang i-down. Docker compose down para mag-remove siya. So, wait again. Parang ganun na yung restarting. Then, rebuild natin ulit after natin ma-set up itong index.html. So, since na-set up na natin siya kanina and na-down na natin, ito na yung rebuilding. So, i-start natin ulit. Docker up, compose up -d-build. Then, mag-start siya ulit. And then, punta na tayo sa Firefox natin. Punta tayo sa localhost. Ayun yung kanina. Localhost. Ayun na. So, lumabas na yung Hello World Symfony View Docker Setup. Na nilagay natin dito sa view. Try natin magbago dito. Not that one, this one. So, hindi siya nagbago, di ba? Kasi kailangan natin ng watch.
So, kailangan natin mag-install ng watcher sa kailangan natin mag-watch sa loob ng Docker exec Symfony. So, Docker exec Symfony First node, then mag-yarn tayo ng watch. Yan, so every time na magbabago tayo dito, so try natin, this is new. Save natin. Tayo dito. Then refresh natin. Yan, kita nyo. This is new. So, every time na magbabago tayo dito ngayon, mag-aano na siya. Kung gusto natin ng pwede rin ano ba, hello world na lang. Hello world. Let's go then yun, tada. And then ayun, nakapag-set up na tayo ng Symfony view sa loob ng Docker. Yay! Yeah, ayun na yun. Huwag niyo kalimutan ulit, nasa baba yung parang step-by-step process kung paano ko ginawa to. And yeah, I hope this helps. Bye-bye guys. Bye.